Praise the Lord. Isa pa hong malakas na palakpak sa ating pong Diyos na buhay. Praise God, praise God, praise God. Mas malakas pa po dyan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Makakaupo tayong lahat. Isa hong mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin na narito po ngayon sa ating pong panambahan dito sa Jesus is Lord Church, GIL, Bulacan Chapter. Are you excited? Mayroon pa rin po bang excitement ng nakaraang 46th year anniversary? Bali, pangalawang linggo na ho natin after our anniversary. But I know and I believe na marami pa rin pong mga ginagawa ang Diyos at patotoo ang buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Sa umaga hong ito ay minabuti ko ho na ipagpaalam sa Diyos mismo na ang topic ho natin ay, though ang ating tema sa buwan ng October ay it is about glorious church, pero napansin ko lang ho na halos sa ilang taon na lumipas kapag dumarating ang pagdiriwang ng All Saints Day ng November 1, ay hindi ho natin nabibigyan ng diin ang tinatawag na selebrasyong iyan. Kaya gusto ho natin linawin ngayong umagang ito in connection pa rin naman po sa Glorious Church because we know and we believe lahat po tayo ay darating po sa puntong iyan. Amen? Kaya po this morning, ang ating topic is about death and end times. Everybody say death and end times. Minsan pa po, death and end times. Sundan niyo lang po ako sandali sa ating scriptural reading, Luke chapter 16, 19 to 31, ng Magandang Balita, Biblia. Babasahin lang ho natin sa Tagalog. May isang mayamang lagi nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanong ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makapupunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo sandali yumukot pumikit sa isang simpleng panalangin. Amang Diyos na banal na may gawa po ng langit at lupa, patuloy kang balayang kumilos sa aming kalagitnaan, and Holy Spirit, our great teacher and our great programmer, move in your own special way. Continue to release unto us a quick understanding of your word,
not only a quick understanding of your word, O God, but even, Lord, revelations coming from you. Hayaan mo pang na mga Rhema word ay patuloy na ibaba mo sa buhay po ng bawat isa po sa amin. We thank you, Lord. We honor you, O God. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen. Isa pa hong malakas na palakpak sa atin ng Panginoon. Medyo didiretso ho ako sa aking topic sapagkat dahil po ito ay teaching approach, kaya hilingin ko po ang inyong kooperasyon because we have 82 slides. Dahil ito po ay mahalagang mabasa niyo lang po. Madali ko naman i-quote lahat ng verses, kaya lang mainam hong mabasa ho natin na mabilis lang din po sa screen. Kaya lang po dumami slides po natin. Pero hindi ho ibig sabihin na napakahaba. Sapagat ang death and end times, lagi ho natin binabanggit ang Luke chapter 16, 19 to 31. Ang sabi ng ilang mga Bible scholar, bagamat sinasabing ito ay parable, pero may mga ilang naniniwalang Bible scholar na itong Luke 16, 19 to 31 ay hindi maituturing na parable. Dahil ang sinasabi nila dahil may binanggit na pangalan ng tao ang ating mismong Panginoong Hesukristo. Pinangalanan niya si Lazaro, ang hindi lang niya pinangalanan ay ang mayaman, at pinangalanan din naman niya o binigyan din naman na naroon din si Abraham. So ang sabi ng ilang mga Bible scholar, ang Luke 16, 19 to 31, kung sila ang tatanungin, this is not a parable for them. Ito ay totoong nangyari ng i-quote ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinignan po natin ang death and end times, mahalaga lang po na una natin pag-aralan ano ho ba ang characteristics of the dead. So, sa atin hong topic ngayong umagang ito ay kinonsider po natin at isinama po natin ang tinatawag na topic and teaching dahil pinapaniwalaan po ng Pentecostal Church ang stand ni Ralph Mahoney, kaya kinuha din natin ang tinatawag na the concept and the teachings ng shepherd staff para lang po sa kaalaman ng marami. Ano ho ba ang characteristics of the dead? Number one, kapag sinabi ang isang tao ay patay na, ang ibig sabihin, body without the spirit. So ang isang taong patay na maituturing, kapag wala na ang espiritu niya, tiyak namang siya ay patay na. So kapag pag-aaralan natin ang banal na kasulatan, ang sabi ng James 2:26 NIV translation, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. So tama po si Merriam-Webster Dictionary, na kapag ang isang tao ay wala ng espiritu o kaluluwa, ang taong iyon ay patay na. So talaga ang nakakaramdam ay ang kaluluwa natin at hindi ang ating katawang physical. Nakakaramdam lang ang katawang panlupang ito kapag ito ay may buhay at mayroong espiritu at may kaluluwa. Nariyan pa ho ba tayo? Kaya nga ang meaning talaga ng death sa Merriam-Webster Dictionary is the separation of body and soul. So, kapag ang isang tao wala ng espiritu, matik siya ay patay na. Pangalawa, unable to glorify God. Kahit pala ikaw ay buhay, kung hindi mo na rin pala talaga nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, itinuturing ding ikaw ay patay na. Pangalawa, malinaw sa Psalm 115 verse 17, na kapag ang tao ay namatay na, hindi na pwedeng magpuri sa Diyos. It is not the dead who praise the Lord, those who go down to the place of silence. So, ang mga patay na kailanman hindi na pwedeng magbigay ng papuri at parangal sa Diyos. Kaya nga ho tayong mga buhay, ang inaasahan ng Diyos na unang magbibigay ng parangal at ng papuri sa atin hong Panginoon. Hoping na medyo mabilis na ako ng konti sa portion na ito, pero naintindihan niyo naman po dahil very basic. Tama po, self-explanatory. Amen? Ang una, yung body without the spirit, patay na ho yun. Pangalawa, kapag hindi na kayang i-glorify ang Lord, patay na yun. Pangatlo, ang patay, ang characteristics niya, isang katangian niya, hindi na siya pwedeng bumalik dito sa lupa. Don't return to the world. Ang sabi ng Job 7:9-10, as a cloud vanishes and is gone, so one who goes down to the grave does not return. Uulitin ko po yun. So one who goes down to the grave does not return. Pastor, paano yung meron na amoy na kandila? Paano yung meron lumilipad na paru-paro? Paano yung may nakita? Paano yung may nakasalubong? Paano yung may napaginipan? Biglang may dumampi, may humipo. Lahat ho ng iyan ay bahagi po ng pandaraya ng kaaway
o ang sabi ng science ay balintataw dahil kung ano ang iniisip mo, pansinin niyo po, kung ano ang huling iniisip niyo po nang magdamag bago kayo natulog at doon kayo nag-focus, sure may kaugnayan doon ang inyong panaginip. He will never come to his house again. His place will know him no more. Pagkasabi sa katabi mo, hindi na pwedeng bumalik ang patay sa bahay mo. Malinaw po ba? So yung ibang naniniwala pa na nakasakasama nyo yung namatay sa loob ng bahay nyo, para ang hirap naman ho nun, ano, na ang loob ng bahay po ninyo ay may kasama kayong patay. Na-imagine nyo ho ba yun? Ang mundo ay para sa mga buhay, hindi ho para sa mga patay. Sapagat ang land of the living is not for the land of the dead or is not for the dead. So tayo po na naririto at nabubuhay, hindi ho po pwedeng samahan ng mga taong namatay na. Ang espiritu ay walang karapatang mamuhay sa tahanan ng mga buhay, malibang bigyan ng pagkakataon ng buhay na manaig ang espiritu. Dahil hindi ho po pwedeng, even Jesus, even God, kailangan pang mag-incarnate para magkaroon ng pakialam sa buhay ng bawat isa po sa atin. Because He is a spirit being. Klaro po ba tayo doon? So, hindi ho pwedeng bumalik. Sabi ng John 14:10, but a man dies and is laid low. He breathes his last and is no more. So, wala na pag namatay ang tao. So, hindi ho totoo na kapag kakaho namamatay ay bumabalik. At kung babalik lang din ho siguro mga namatay, hindi na kayo ang tatakutin. Tama ho ba yon? Imagine that, babalik lang din sila, patatakutin pa kayo. Meron kayang ganon sa tingin nyo? Sa tingin ko, wala namang ganon. Lalo na kung mahal nyo sa buhay yung... At saka sabi nga ho natin, siguro kung ang mga namatay ay nakabalik, tansya ko ho, napakarami na ho talagang nadisgrasya sa kapanahon na natin na ang iba ni rape, pinatay. Kung nakababalik ang patay, ang babalikan ko ang babalikan siyempre nung ni-rape, yung nang-rape sa kanya at yung pumatay sa kanya. Common sense lang din naman eh. Sometimes though, we have to use the God-given common sense para hindi tayo masyadong nadadaig ng anumang uri ng mga balintataw at ng kung anong iniisip ho natin. So hindi ho talaga po pwedeng bumalik ang isang patay. So that is part of the characteristics ng isang taong namatay na. So pakisabi sa katabi mo, huwag ka masyadong mapaniwalain. Kristiyano ka na eh. Born again ka na. Okay? Naunawaan ko po yung may mga nawalang mahal sa buhay. Pero wag niyo na hong paniwalaang nasa loob ng bahay niyo at katakatabi niyo kasi wala ho talagang ganon. At kung mayroon hong ganon, ibig sabihin wala sila sa langit. Nasaan sila? Naku po, delikado po yan. Wala hong naglalakbay ng kaluluwa. Ayan. Ang paniniwala ng ibang relihiyon, mayroon. Mamaya ho lilinawin natin yan. Ano ang ilang mga forbidden expressions of grief or respect for the dead? Ipinagbabawal po sa Biblia kapag ikaw ay masyado nagdadalamhati at tawag dito, masyadong namimiss mo yung taong namatay o yung mahal mo sa buhay, bawal po ang cutting o yung tattooing o yung shaving. Sabi ng Luke 19:28 ng New King James Version, you shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you. I am the Lord. So, I think that is not Luke, that is Leviticus if I'm not mistaken. Pero pakicheck na lang din po. So, hindi po pwede yun. Pangalawa, offerings to the dead. Bawal din ho yung nag-aalay sa mga patay. Pastor, paano yung bulaklak at saka yung kandila? Naitanong niyo na ho ba yun? Paano ba bulaklak at kandila? Alam niyo ho, sa Deuteronomy 26 verse 14 ng New King James Version, ang binanggit po dyan, I have not eaten any of it when in mourning, nor have I removed any of it, or for an unclean use, nor given any of it for the dead. I have obeyed the voice of the Lord my God, and have done according to all that you have commanded me. Ang tinutukoy po yung mga inihandog na mga karne sa harapan ng Diyos na tinukoy ng Deuteronomy 26 verse 14 na hindi rin pwedeng ialay sa mga patay. So tayo, hindi tayo nag-aalay, baka ang ipinagbabawal sa banal na kasulatan na malinaw ay yung pag-aalay sa patay na iiwanan mo ng pagkain, ng prutas, o kung ano-ano. Hindi naman ho nila makakain na yun.
Mana pa ho, dito nyo na lang dalhin. Imposible na ho yun eh. Alam niyo, una, sana buksan nyo yung nicho para naman makalabas sila. Sinaraduhan na natin pagkatapos gusto pa nating palabasin. Imagine niyo po kung lahat ay nakalalabas at nagsabay-sabay. Ewan ko sa inyo. So, hindi ho Pagdating sa flowers, wag lang ho sigurong masyadong, alam niyo ho yung parang binili mo na lahat ng bulaklak sa dangwa. Wala naman ho sigurong problema kung pag-aalaala o respect lang or bilang pagbibigay ng galang, lalo na kung may mga legacyng iniwan. Candle, okay lang siguro ho yung paisa-isa, pero kung bumili kayo ng 20-30, mukhang may problema na ho kayo doon. Baka naman ho mag-participate sa pag-aalaala, ay okay lang din naman ho siguro. Pero ingat-ingat ho, lalo na yung mga candle na sinisindihan sa halabas ng bahay. Dahil yung iba doon nag-iiwan, ayaw nang pumunta ng, alam niyo po, sobrang liberal na nga ngayon May mga Pilipino hindi na pumupunta ng cemetery. Yung iba, pumupunta before November 1. Yung iba, after November 1. So, iba-iba ang style. Yung iba, hindi na pumupunta, sa bahay na lang nagtutulos ng candle. May ganun din naman. Yung iba, nagpa-cremate, nasa kanilang urn, nasa kanila, yung iba, nasa columbary, inilalagak, pero yung iba naman, minsan, merong nasa loob ng bahay Pero nasa sa inyo na po yan kung ano po yung inyong stand dyan. Pero ang point lang ay simple lang na wag lang ho sigurong sobrang parang ang dating minsan alam nyo ho yung sobrang pagdadalamhati natin, hindi na natin napapansing OA na yung ating approach sa buhay o kaya naman sobrang nakaka-distract na rin sa iba o nakaka-offend na rin sa iba. Tingnan nyo po yung pangatlo. Hopeless grieving like pagans. Kaya nangyayari yung kasi minsan, sobra tayong mag-grieve, sobra tayong magdalamhati. Hindi ho masama magdalamhati actually, 2 years, 3 years, yung iba ramdam pa ho yan. But listen, forbidden dahil hindi po pwedeng sobra. Tingnan niyo po yung binanggit ng 1 Thessalonians 4:13, New King James Version. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Sabi ni Paul, ayokong maging ignorante kayo sa bagay na ito. Actually, ang context, it is about the rapture of the church. Bakit itinuro ni Paul ang rapture of the church? Dahil ang gusto niyang makita ng mga Kristiyano sa Thessalonica, huwag naman sobra ang inyong pag-grieve, like pagans. Pag sinabing like pagans, kagaya ng mga taong walang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Ang kanilang ginagawang pagdadalamhati, kagaya ng mga taong walang pananalig at pananampalataya, walang personal na relasyon. Ibig sabihin, parang hindi sila naniniwala na isang araw ay bubuhayin muli ang mga patay at makakasama din naman natin. So ang sinasabi ni Paul dito sa 1 Thessalonians 4:13, nagpapaalala siya na, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope, like pagans, walang pag-asa. So tayo, pag tinuloy niyo pagbasa dyan itinuro ni Pablo yung rapture of the church. Para lang sabihin ni Paul na isang araw din naman, pagdating ng Panginoon sa alapaap, lahat ng mga namatay na nanalig sa Kanya bubuhayin muli. Ang context po ng rapture of the church, bukod sa ipinakitang eternity, ang context ay para yung mga taong naririto sa lupa ay hindi naman magdalamhati ng sobra-sobra. Dahil sa hindi naman ho deklarasyon na parang gusto na ho nating umuwi. But sa ayaw ho natin sa gusto. Pag hindi tayo aabutan ng rapture of the church na buhay, tayo din ho'y makakatulad sa mga mahal natin sa buhay. Isang araw, uuwi din ho tayo doon. So ang sinasabi ni Paul, hindi kinakailangan sobrang grieving ang mangyari. Dahil baka mamaya, ang gawin mo na sa buhay mo, sinasaktan mo na yung sarili mo dahil sa sobrang pagdalamahati mo, sa sobrang kalungkutan mo. Kaya nga ho tayo, hindi ho ibig sabihin ay hindi problema ang kalungkutan at hindi nararamdaman ng isang tao. Actually po, maraming nade-depress kapag may nawalang mahal sa buhay. Totoo po yun. Kaya nga ho mahalaga ang fellowship,
Mahalaga ang may nangungumusta sa mga nawawala ang mahal sa buhay. Mahalaga yung umaating ka lagi ng gawain. Mahalaga lagi kami nakakausap. Mahalaga ang personal na relasyon mo sa Lord. Mahalaga din po ang paglabas-labas, lalo na kapag ikaw ay nawala ng mahal sa buhay. Mahalaga din po ang namamasyal. Hindi ho ba? Kailangan po yun. Kasi yun ay magdadagdag sa atin na ang focus natin, yung ating emosyon, ay mabalanse dahil bahagi po yun. Hindi ho madali po yun. Ang point lang ni Pablo, hindi ibig sabihin bawal magdalamhati, pero yung tinatawag na magsorok at mag-grieve ka, na kagaya ng mga taong wala ng pag-asa, iyon ang mali na. Hindi ho ba? Tayo umiiyak pag nawala ng mahal sa buhay, pero alam natin kinabukasan, kaya pa rin natin ngumiti, bagamat naroon ng kalungkutan. Kaya nga sabi ng awit, pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit ang galak ay dumarating sa umaga. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Forbidden expressions, pagdating sa off-grip or respect for the dead, yung calling upon the dead, ipinagbabawal po ang pagtawag sa mga namatay. Deuteronomio, sa Tagalog ko babasahin, 18:11, na ang dating Biblia, 1905. O engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Yung tinutukoy po dyan, kapag binasa niyo buong context, ay ipinagbabawal. Kasama yung tinatawag na pakikipagsangguni sa masamang espiritu, o yung espiritista, mahiko, o yung tinatawag na medium, at yung yung tinatawag magic, o yung medium pagsangguni sa mga patay. Kaya yung tinatawag yung patay sa kabilang buhay, o kaya yung tinatawag na nag-spirit of the glass na kinakausap yung patay na namatay na at sumasapi sa isang tao, ang akala ho natin ay magandang practices yun. Demonyo po ang sumasapi doon, hindi ho yung namatay. Tandaan niyo po, Satan could be transformed as an angel of light. Kaya niyang gayahin ang lahat. Lagi natin sinasabi ang hindi lang naman niya kaya ang magpakabanal. Isaiah 8:19 ng Tagalog Biblia. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo sila nakikipagsagunian sa masamang espiritu at mga manguhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Pakisabi sa katabi mo, ingat ka din sa mga massage, baka may bulong din yan. Pakisabihan niyo po yung nasa katabi niyong kanang kaliwa. Baka mamaya yung mga pahipahilot, baka mamaya kung ano na sinasabi. Pag may sinasabi, bago kayo magpahilot, tanungin niyo muna, ano yung sinasabi ninyo? Kapag hindi niya nasagot, wag na ho kayo magpahilot. Pumunta na lang ho kayo sa therapeutic clinic nila Sister Weng. Makakausap niyo po sila na maayos. Pero, wag ho kayong masyadong believe doon sa mga, yung iba, kung saan lang nagpapahilot kaya minsan di mo alam, yung espiritu nila nasa iyo na rin. Pahilot ng pahilot. Meron kaming kumare na ganun no? Pinatingnan nung asawa doon sa barangay, doon sa nangihilot, albularyo. Nagulat siya nung hating gabi kung ano na sinasabi ng asawa niya Kasi kung ano mga itinapal na nung nung dinala ho sa bahay, 12:00 ng gabi, nung tanggalin ko lang ho yung nakakwintas at nasa noo, nagulat ho yung kumari namin, nagtataka siya, sabi niya, nasaan ako? Sabi niya, ba't naririto ako, pastor? Ganito. Minsan ho, huwag tayo masyadong believe sa napakaraming bagay sa mundong ito. Ingat-ingat din po. Nakakita lang kayong pampaswerte, bili. Kung ano naman pampaswerte. Kaya minsan yung iba, Kristiyano, na kung ano nakalagay dito, pati dito meron pa. Pati sa anklet, kung ano, nabili, doon. Saan lugar? Basta doon. Namin nagtitinda ho niyan hindi ba marapat na sangguniin ng bayan ng kanilang Diyos? Sino daw ba ang dapat sangguniin ng bayan? Ang Diyos o yung mga espiritista o yung mga tumatawag sa patay, manghuhula, nagsisihuni, nagsisibulong? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Baligtad. Doon sa binasa natin kanina sa Luke 16, yung patay ang nananalangin sa buhay. Hindi ba? So dito makikita natin, dapat ang sangguniin daw ay ang Diyos, hindi ang mga namatay. So yung mga naniniwalang dapat sinasangguni ang patay, mali po yun.
Kasi hindi ho totoong nakakausap ang patay. Kung totoong nakakausap ang patay, sana pwede ring witness sa korte, madalas kong sabihin. Siguro marami na hong kasong nalutas. Ituturo lang kung sino pumatay sa kanya. Nakausap ko kasi. Wala naman hong ganon. Tanungin nyo kung sinong attorney ko mausap sa patay. At sinabing, Piskal, nakausap ko ho Ang pumatay daw ho ay siya. Wala hong ganon. Tingnan natin ang history of death. Teaching ho ito, kaya panay ho tayo talata. Ano ho ang kasaysayan kung ba't nagkaroon ng kamatayan? Very basic, dadaan na lang natin. Consequences of disobedience. Ang sabi ng Genesis 2:17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. So pagkakakinain nyo yan, mamamatay kayo. Ang hindi pagsunod ng tao, ang siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kamatayan. Genesis 3 verse 3, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Actually, malinaw po talaga ang command ng Lord na pag kumain ka ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ng Hardin ng Eden, mamamatay ka. Pero ang tao ay hindi sumunod. So disobedience ang cause of death. Alam ho natin yan. Because of sin. So, yun ang unang dahilan. Kaya nga ho, ang pag-iksi ng buhay ng tao, ayon sa Genesis 6 verse 2 and 3, ay dahil sa kasalanan ng tao. Kaya umiksi ang buhay ng tao. If you will study carefully. Naalala ko nga ho dahil sa kasalanan ng tao kagabi, habang ako ho ay nagbabasa ng ilang article, ay by the year 2050, pero marami naman nag-comment ng negative doon. Nasa FB rin marami nag-comment ng negative na, hindi totoo yan, paano mangyayari ganito. Pero ang sabi ng pag-aaral, by the year 2050, most women, will like to have sex with robots. Sabi ho nung pag-aaral, by the year 2050. Si Elon Musk, kilala niyo siya? Sabi niya is it possible talaga for me to have sex with my robots? Sabi niya, imagine niyo yung kaya ang sabi ko, so evil. Ang comment ko doon Ang sabi nila ay, dahil ang dami ng nalilikha ngayon na robots at talagang natuturuan, nakakausap, nakapamimili sa market, everything, nakapagsaserbisyo, doon sa bansang Saudi Arabia, hindi ba? Nabalitaan natin yung isang scientist na nagtatayo ngayon sila ng isang siyudad, isang city. Anong sabi nila? Lalagyan nila ng sariling buwan ang city na yon. At hindi lang yon. Lalagyan nila yun ng makapal na parang glass na pinaka-wall. At ang sabi nila, ang magiging servants doon ay AI na, mga robots na. Ang magiging servants na doon. Ang magiging tagapaglingkod na ron ay pani-robots na. Alam nyo, church, kung napapansin ho ninyo, kapag hindi darating kaagad ang Lord sa rapture of the church, papunta ho tayo doon sa ganong sistema ng mundo na ating ginagalawan. Pero by the way, pakikalabit nyo sandali katabi nyo, siguraduhin nyo lang hindi robot yan. Para lang sigurado tayo. Ganong kasama na ang tao, kaya umigsi ang buhay. History of death, all people die. Yan ho ang reality. Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So lahat ng tao ay mamamatay sa ayaw ho natin sa gusto. Pangatlo, Jesus Christ conquered death. Napagtagumpayan mismo ng ating Panginoon Jesus ang kamatayan. Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. Sabi na Romans 6 verse 9, King James Version. So wala nang kapangyarihan at pamamahala ang kamatayan mismo sa ating Panginoong Jesucristo sapagat napagtagumpayanan po niya yon dahil nabuhay siya mula sa mga patay. Revelation 1:18, I am the living one, I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. So ang Panginoong Jesus mismo, napagtagumpayan na ang kamatayan. Napagtagumpayan, meaning
wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa Kanya. Kaya pagkakaho tayo ay nasa langit, wala na rin ng kamatayan. So, bagamat ang lahat ay mamamatay, pero ang lahat ng kamatayang iyan ay napagtagumpayin na ng mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Pangapat, history of death, Christ delivers us from fear of death. Sabi ho ng Hebrews 2:15, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. So tayo po, wala na po tayong dapat ikatakot. Christ delivers us from fear of death. Dahil tayo pipinalaya na po sa takot sa kamatayan, so wala na ho tayong dapat na ikatakot. Ibig lang ho sabihin, bawat isa ho sa atin, anuman ang mangyari sa buhay po na ito, matagumpay pa rin ho tayo kasi hindi na tayo takot sa kamatayan. Mamatay man tayo anumang oras, anumang panahon, alam nating bubuhayin tayo muli sa huling panahon. Iyon ang hope nating lahat. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Number 5, history of death, all shall be raised from the dead. Mahalagang maintindihan natin ito, lahat ay mabubuhay na maguli, masama at mabuti. Some to everlasting life and some to everlasting punishment or shame ang tinukoy sa Bible. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan at ang iba ay sa buhay ng kaparusahan o ng kahihiyan. Dalawa po ang mangyayari sa huling panahon. Natatandaan po natin, there are two kinds of resurrection in the Bible. The first resurrection ay pagdating ho doon sa rapture of the church. And the second resurrection, after ng 7 years tribulation, after ng second coming, ang kasunod po ay ano na po? Yung tinatawag na 1,000 years o millennial reign. Pagdating ho sa bandang dulo ho doon, magkakaroon ng tinatawag po na second resurrection. Lahat ng masamang namatay, maging ang nasa Hades, maging ang nasa iba't ibang lugar, lahat sila ay mabubuhay harap, final judgment sa lahat ng masasama. So sa second resurrection, all unbelievers ang naroroon. Sa first resurrection, all believers ang naroroon. Dito po, yun ang ibig sabihin nun. Some to everlasting life and some to everlasting punishment. Kaya dalawa ang pagkabuhay na maguli. Romans 2 verse 6 to 9 ng NIV, God will repay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. Sino bibigyan ng walang hanggang buhay o ng buhay na walang hanggan? Yung mga tao na persistence in doing good. In doing good, seek glory, honor, and immortality. He will give eternal life. But for those who are self-seeking, yung mga makasarili, and who reject the truth and follow evil, they will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil. First for the Jew, then for the Gentile. Dito ho, malinaw. Ano ang kahihinatnan ng mga tao sa huling panahong namatay na? Dalawa ang pagkabuhay na maguli. May pagkabuhay, nabibigyan ng buhay na wala hanggan, resurrection, at meron din naman pong tinatawag na pagkabuhay na may walang hanggang kaparusahan. Pinagpapawisan ho ako ng malamig dito, no? Dapat to si Sister Josie ho talaga magtuturo, no? Pinilit ko lang ho. Pagkakaho ako ay hindi nakatapos, andyan naman Sister Josie. 2 Thessalonians 1 verse 5 to 10 ng NIV. All this is evidence that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled. And to us as well, this will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. Ang ganda ho nitong 2 Thessalonians 5 to 10 He will punish those who do not know God. Yung mga hindi kumilala sa Diyos, paparusahan niya and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung tinukoy doon sa verse 5 to 7, magiging mga taong pinersecute tayo, mananagot sa Diyos. At yung mga hindi sumunod sa Diyos,
mananagot din sa Diyos. Ang sabi rito, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. So, malinaw sa verse 9, paparusahan ng Diyos with everlasting destruction itong mga taong ito na hindi sumunod sa Diyos at pinersecute pa ang mga Kristiyano. Verse 10, on the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed, this includes you because you believe our testimony to you. So dito malinaw, pag tinignan natin yung 1 Thessalonians o 2 Thessalonians 1 verse 5 to 10 at maging doon sa Romans 2 verse 6 to 9, mayroon tinatawag na dalawang resurrection. All shall be raised from the dead. Some to everlasting life and some to everlasting punishment. Some to everlasting punishment. Kaya yung mga tao na talagang hindi sumunod sa Diyos, o kaya naman nabuhay sa kasalanan, naalala nyo yung mayaman, mamaya babalikan natin yon. Sabi doon, ewan ko kung napanood nyo sa FB, ipinost ngayon ang dami, ano? Yung Luke 16, 19 to 31, yung conversation doon, ginhawa kasing basahin sa Bible Kasi parang plain. Pero doon sa ginawang parang movie, pag tiningnan nyo, ipinakita doon kung gaano hirap na hirap yung mayaman habang naroroon sa Hades, habang naroroon sa tinatawag na impyerno, ipinakita doon, nagmamakaawa siya habang hirap na hirap siya. Yung usapan doon ni Abraham at saka nung mayaman, noong tinatawag na masamang mayaman na napunta doon sa Hades, sa impyerno, hindi maipaliwanag yung itsura niya doon. Kasi nilalamon siya nung apoy being tormented. Kaya maganda lang daw basahin niya sa Bible kapag tiningnan kasi very plain. Pero kapag pag-aaralan ng context, ang sabi ng Bible scholar, hindi dapat gano'n ang pagbasa. Sapagkat masyadong malalim ang pinagkukuhanan. So some to everlasting life and some to everlasting punishment. Some to everlasting punishment. History of death finally be destroyed by Christ. Sabi ng Hosea 13:14, and I will deliver these people from the power of the grave. I will redeem them from death. Where, O death, are your plagues? Where, O grave, is your destruction? I will have no compassion. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:26, the last enemy to be destroyed is death. Ang huling kaaway na pupuksain ng Panginoong Hesus ay ang kamatayan. At ginawa po niya yon nang siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, nalibing after 3 days, siya'y nabuhay na maguli. Kaya ang tinatawag na kamatayan ay huling kaaway at kalaban ng Panginoong Hesus na kanyang iginupo at kanyang pinagtagumpayinan. Imagine that. Kung ang bawat Kristiyanong mamamatay ay hindi mabubuhay na maguli, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon na tayo'y mag-aral ng Biblia, sumamba. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon ilaban ng ating pananampalataya. Kasi pag namatay ka pala, wala lang Wala na pala Hindi ka naman mabubuhay na maguli Aanin pa natin itong nagpapakabanal pa tayo dito. Di siguro gagawin na lang ng maraming tao yung kagaya ng sinasabi ng iba. Total naman pag namatay ka tapos nabuhay, wala nang mangyayari, wala nang eternity. Naniniwala yung iba, there is no life after death. So kaya yung iba, ginagawa lahat ng gusto nilang gawin. Alalang din naman pala Tayo mga Kristiyano, kung di ka naniniwalang bubuhayin ka ng Diyos muli, at kung di ka naniniwalang ang kamatayan ay walang hold sa iyo, pag sinabing na pagtagumpay na ni Jesus at ginupo ang kamatayan, at ang kamatayan na walang kapangyarihan sa iyo, ibig sabihin kahit mamatay ka, bubuhayin kang muli, hindi ka mananatiling patay. Kaya sinasabing walang hold sa iyo ang kamatayan. Kasi ang paniniwala ho nating lahat, and this is the profession of our faith, at itong declaration ng faith ng GIL Church, naniniwala po tayo that there is life after death. Amen? Because we believe in resurrection of the dead. Palakpakan natin ang Panginoon. Pampito, death finally be destroyed by Christ. None will die in heaven. Luke 20:36, and they can no longer die, for they are like the angels.
They are God's children since they are children of the resurrection. So pag ikaw ay nasa langit, hindi ka na muling mamamatay. Sabi ng Revelation 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. So wala nang luha pag ikaw ay nasa langit, and there will be no more death. Hindi mo na mararamdaman yung kamatayan dito sa lupa. There will be no more death. Pero pag ikaw ay napunta ng impyerno, totoo yung isinyer ko ho na na sa FB Pag ikaw napunta ng impyerno, hindi lang ho billions times actually. In eternity. Ang sabi ng ilang Bible scholar, kung paano ka namatay sa lupa at napunta ka ng impyerno, paulit-ulit walang hanggan. Yon ang mararamdaman mong kamatayan doon sa impyerno. Paulit-ulit. Hindi lang 100 times. Hindi lang 1,000 times. Hindi lang million times, billion times, a trillion times. In eternity. In eternity. May imaginein mo nga yung kay Satan. Kapag ka inihulog sa bottomless pit, na-imagine nyo ba yung bottomless pit? Inihulog ka nang hindi sumasayad ang paa mo in eternity. Ang pakiramdam mo, nakahulog ka in eternity. Walang hangganan. Bottomless nga Sino sa inyo mahilig sa bottomless iced tea? Iyon, may hangganan yun Pero pag napunta ka ng impyerno at bottomless pit, kagaya nung binanggit sa Revelation, walang yun. Walang flooring yun. Na-imagine nyo yun? Naginip ba kayo na nahuhulog kayo na kung di kayo nagising ang pakiramdam mo nabaliktad na puso mo? Parang gano'n yung pakiramdam in eternity. Ha? Kaya yung iba kala nila simple lang ang impyerno. Hindi ho Kaya ko ito binalikan kasi baka mamaya hindi naiintindihan ng iba Lalo na ho ngayon, baka may mga reunion tayo. May mga kamag-anak kayong darating. Hindi naman masama nang maating kayo na reunion. Just share the Word of God. No one knows. No? Pagka ikaw ay nasa langit, wala na. Death finally be destroyed by Christ. So pag nasa langit ka, masarap ang buhay. Wala nang kamatayan. Pang-8, history of death, pero may second death sa mga taong hindi kumilala sa Diyos. Revelation 21 verse 8 NIV, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Sabi nung isang nag-comment sa kanina yung program ni Simon Cowell? God's Talent, America's God's Talent. Di ba may nagpe-perform doon na isang parang Kenya o African? Sabi ng isang nag-comment doon, this is evil. Hindi na ito pangkaraniwan, sabi niya. This is evil. Sabi niya doon. Dahil yung magic arts na ginagawa niya, hindi pangkaraniwan. Sabi niya gano'n? And this is evil, sabi niya. Alam niyo po, part yan Naniniwala ba kayo na sa huling panahon, i-increase ang magic arts? I-increase. At yung mga tao, papasok doon kasi doon sila kikita ng pera Doon sila kikita ng pera Basta kikita ng pera kahit papasukin yata ng tao Kahit mapunta ka lalawan sa impyerno Di ba? Binanggit dito kasama yon yung practice magic arts. Even the idolaters and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Mayroong tinatawag na second death na tinatawag. Alam nyo, yung second death, which is Gehenna in the book of Revelation, yung kinalalagyan ng mayaman na nalibing, na naghihirap, tormented, yun ay hindi pa final. Yung Hades na kinalalagyan na yon, mamaya makikita natin, ibubulid yun sa pangalawang kamatayan. That is the final judgment. The Gehenna na tinatawag.
So titingnan natin mamaya yun. Binigyan ko lang kayo ng konting idea. Ano ang tinatawag na place of the dead before Christ's resurrection? Mainam lang maintindihan natin ito. Nasaan ang mga patay at namatay na bago pa si Kristo nabuhay maguli? Before Christ's resurrection. Tanong ng iba, nasaan yung mga namatay doon sa Old Testament? Wala pa naman si Jesus. Wala pa si Christ. Nasaan? Daanan natin sandali. Place of the dead before Christ's resurrection. Ulitin po natin. Place of the dead, please, the slides. Place of the dead before Christ's resurrection. Ang tawag po dyan ay Sheol or included dyan ng Hades na tinatawag. In Deuteronomy 32:22 ng New King James Version, "For a fire is kindled in my anger, and shall burn to the lowest hell, it shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains." Doon sa Job 26 verse 6 ng New King James Version, Sheol is naked before him, and destruction has no covering. So tinukoy dyan ni Job ang Sheol. In Psalm 16:10, New King James Version, "For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption." So para hindi ko kayo magulo ng konti. Sabi ng ilang pag-aaral ng Bible scholar, ang Sheol, included ang Hades, included ang Abraham bosoms. Ang sabi ng ibang pag-aaral. Doon nagkaroon ng conflict sa ibang religion. Inisip tuloy nila ngayon na ang langit at ang impyerno ay magkasama. So pwede naman pala. Nagkakakitaan naman pala tayo. Uulitin ko ho. Ang Sheol, included ang Hades. Kung included ang Hades sa Sheol, at ang mga namatay yung masasamang tao sa before Christ's resurrection ay nasa Hades, nasaan ang mga mabubuting tao? Kaya doon sa Luke 16, binigyan ng diin na bago pa magkaroon ng Christ's resurrection, lahat ng namatay na believers ay nasa Abraham's bosom. Nakukuha niyo po ako? At ang sabi ng mismong Panginoong Jesus ang nagsasalita na nakita nung mayaman si Lazaro doon sa Abraham's bosom habang siya'y naroroon sa Hades, tormented sa hell. Sa Psalm 16 verse 10, "For you will not leave my soul in a Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption." Psalm 16 verse 10. Hindi mo hahayaan ang aking kaluluwa ay manatili sa Sheol. Why? Because after Christ's resurrection, ano sabi ni Jesus? Mamaya madadaanan natin. Sabi niya rin sa magnanakaw. Sabi ng magnanakaw, "Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Today, you will be with me in paradise." Ibang aspeto na po yun. Today, you will be with me in paradise. After resurrection. Tuloy ho natin ang pag-aaral. Hoping na hindi kayo nalilito at nakukuha niyo po ako. Tama ho ako. Lahat ng mga nalilito, natutulog. May nalilito ho? Nasa teaching lang ho tayo. Kailangan lang ho natin ito. Tingnan natin ang place of the dead before Christ's resurrection for the righteous. Para po sa mga matutuwid. For the righteous, Abraham's bosom. Ito po ang lugar na pinupuntahan ng mga taong namamatay before Christ's resurrection. Bago si Jesucristo mabuhay na maguli. Luke 16:22. "So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried." So, binanggit dito na yung beggar na mamatay, carried by the angels to Abraham's bosom. So, dun napupunta sa piling ni Abraham. Place of the dead before Christ's resurrection for the righteous. Ang lugar na ito ay place of being comforted, blessed, and appreciated. Luke 16:25. Ang lugar po na yan, before Christ's resurrection,
Diyan po inaaliw ang mga matutuwid. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented. So sabi ni Abraham, nung nagtatanong yung mayaman, sabi niya, pwede ho bang, kasi naghihirap po ako dito pwede ho ba yung dulo ng daliri ni Lazarus, idodo sa tubig, ilagay sa dulo ng aking dila? Sabi ni Abraham, hindi pwedeng mangyari yon. Huwag mong kakalimutan na nung ikaw ay nabubuhay, lahat ng mabubuting bagay ginawa mo, nagpakasaya ka sa buhay mo Si Lazarus nga in paraphrase, kumukuha lang ng mumo sa hapagkainan mo Napakahirap ng buhay. Ngayon, siya ay comforted but you are tormented. So ang place before Christ's resurrection sa mga righteous ay place of comfort. Doon sila kino-comfort. Yung mga bagay na hindi natin naranasan sa mundong ito, doon natin nararanasan sa Abraham's bosom. Yung mga taong namatay before Christ's resurrection. So, Abraham's bosom. Ano naman ang lugar ng mga taong namatay for the unrighteous before Christ's resurrection? A place of torment, kagaya ng binasa natin kanina. A place of torment and awareness of life. Ano sabi diyan? And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you receive your good things and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented. Sabi ng verse 23, and being in torments in Hades. So yung mayaman, verse 23 and 25, being tormented. Verse 27 to 28, then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. So binanggit din ho dito, ang mayaman ay nasa place of torment. So ibig sabihin, before Christ's resurrection, lahat ng unrighteous napupunta sa lugar ng pagdurusa. Pangalawa, a place of suffering. Binanggit dyan sa Luke 16:23, and being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And being torments in Hades, a place of suffering. So ang lugar, kapag ang tao ay namatay, ang unrighteous ay namatay, pupunta sa lugar ng sufferings. Hando doon ang lahat. Pangatlo, a place of accountability to the testimony of Scriptures. Tingnan niyo po yan. Verse 29, Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Bakit tayo ho ay ini-encourage na lagi i-share ang Word of God, maging sa mga reunion? Kasi binanggit ni Abraham yan. Imposible maniwala sila kapag ang isang patay ay muling nabuhay. Naroon ang mga sinulat ni Moses Paniwalaan nila yon. Referring to the Bible, to the Word of God, to the Torah. Ano ang ibig sabihin? Ang lahat ng tao na bubuhay sa daigdig, kapag nabahagi na ng Word of God at humarap sa Diyos, hindi niya pwede ikatwiran, Panginoon, hindi namin alam ang katotohanan. Narinig mo ang salita ng Diyos. Panginoon, hindi namin alam hindi kami nakarinig ng Word of God, walang nag-share sa amin. Ipapakita ng Diyos sa widescreen. Hindi totoo yan, may nag-share sa iyo Hindi ka lang nakinig, hindi ka lang naniwala. So, yun ang ibig sabihin nun. Sa panahong ikaw ay napunta doon sa lugar ng pagdurusa, dahil ikaw ay hindi kumilala sa Diyos. Yun din yung lugar na marirealize ng taong unrighteous na isang araw pala, meron din palang Word of God na narinig ako pero hindi ko pala pinaniwalaan. Malino po yan sa kasaysayan ng Luke chapter 16. Ang sabi ni Abraham, they have Moses and the prophets, let them hear them. Pakinggan nila yun. Kaya ang Word of God, ang hahatol sa lahat ng tao sa mundo. Pag kinatwiran mo, kaya hindi ho ako nakakilala, wala nag-share sa akin. Nako, kumpleto na ngayon, pati sa social media. Ang dami nga nagsishare Ang malungkot nga Ano ang nabasa ko nung minsan sa isang article? Lumalakas even ang Satanism Church. Ang dami na nilang nakukuhang miyembro. Lahat ng mga taong stressed and depressed. Imaginin mo, yung mga taong depressed sa buhay, yung mga taong lonely, kung sino ang mga nakukuha nila yung mga emotionally wounded.
Yung maraming tanong at hurt sa buhay. Kaya pag nakakausap ka na isang miyembro ng satanismo, ng Satanism Church, at kinausap mo, paninegatibo siya. Paninegatibo siya. Kaya ang pinapaniwalaan na lang niya si Satanas. Imagine that, nakuha yung ganong konsepto ng utak, ng brain. Kaya delikado ho yung pansinin nyo, yung mga taong hindi matibay ang pananampalataya, hindi matibay ang pananampalataya, nakinig ka sa ibang katuruan, nakinig ka sa ibang teaching, pero yung napakinggan mong teaching, punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng pagiging kagahamanan, punong-puno ng pagiging kasakiman, pansin mo na i-impart sa iyo yun. Kung yung napakinggan mo, punong-puno ng init ng ulo, gusto ipinakikipagtalo ang gospel, na-i-impart sa iyo yun. Hindi kasi matibay ang pundasyon mo. Kahit nga yung pagbibigay na ikapo ng tithes, binabanatan ho ang maraming born again dyan, na wala ro katotohanan sa Biblia, ganito. Naku po mga magulat mga kapatid. Pag nakinig kayo sa kanila at hindi kayo founded ng Word of God, delikado ho kayo. Delikado kayo. Ang tindi ho ng labanan sa huling panahon. Even Satanism Church, lumalakas na, naalala niyo yung pinapanood ko yung isang post ng isang taga-ibang bansa, di ba sinishare niya yung Satanism member? Hirap na hirap siya, paano niya kuhanin eh. Pero tsinaga niya, pero naipag-pray pa rin niya, di ba? Pero pansinin mo itsura. Meron niya yun lumalabas sa social media. Ang nakalagay doon ay, amazing and beautiful. Alam niyo lahat ang mga itsura? Lahat ng itsura ng member ng Satanism Church. Ang buhok, nagtayo lahat. May star dito, kung ano-ano, tato. At ang nakalagay, amazing and beautiful. Nangingiti ho tayo, pero gusto ko kayong i-alarma, marami din ho na apektuhan church na ganyan. Na ang tingin nila ay amazing and beautiful, na okay lang pala kahit ano gawin nila sa sarili nila. Dahil may grasya naman. Meron naman tinatawag na biyaya ang Diyos na kaya ako naligtas dahil sa biyaya niya, hindi naman dahil sa suot ko kung ano-ano. Kaya okay lang kahit ano isuot ko. Okay na rin. Affected even ang church. Warning ho yan, nagpapaalala po. Yan na po ang mundong ating ginagalawan. Hindi ho ba? Enjoy na enjoy nga yung ibang mga teacher. Nabalitaan ko, mayroong nagsabi sa akin, dahil kay AI sa meta ng Messenger. Cellphone ko, inis na inis ako eh. Nabaliktad ko lang gano'n. Pag pindot ko, siya napindot ko, ayaw na maalis tuloy ngayon. I am meta. Ano pakialam ko kung sino ka. Pag nagtanong ka, lahat ibibigay sa iyo details. Pag nagtanong ka, connected siya sa internet. Yung iba, naloloko na doon. At yun na kinakausap. Take note, this is a preparation for ang tawag nila ron ay higit pa doon sa high technology na tinatawag. Kasi this is a preparation, that time will come, ang kausap na ho natin ay mga robots. Imagine niyo yung mundong ginagalawan natin. Hoping na mga Kristiyano ay hindi affected niyan. No need na mag-stay ho kayo sa kanila. No need na sila kausap nyo. Baka hindi nyo na nakakausap ng member of the family, si AI na lang kausap nyo. Nagpapaalala ho tayo, ang mundong ating ginagalawan, crucial. Grabe po. Place of the righteous dead after Christ's resurrection. Nasaan ba ang mga righteous na namatay matapos na mabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo? First, with Christ. Binanggit niya yan. Philippians 1:22-23, but if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Yet what I shall choose, I cannot tell. For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Which is far better. So, after resurrection, hindi na ho pinag-uusapan ng Abraham's bosom. Kiklear ko po ulit yun.
after Christ's resurrection, hindi na ho pinag-uusapan ng Abraham's bosom. Ang mga taong namatay after Christ's resurrection, ang binabanggit ni Paul, anong sabi niya? I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, not with, hindi para pumunta sa Abraham's bosom, but be with Christ, which is far better. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 8, New King James Version, we are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. To be present with the Lord. Nasaan ang mga taong namatay after Christ's resurrection? Yung mga righteous people na kay Kristo. Luke 23:43, and Jesus said to him, assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Malino po yan. Sa mga unrighteous, nasaan naman ang mga taong namatay na hindi kumilala kay Kristo after, o until the last resurrection? Nasa Hades. Sila'y nasa Hades hanggang sa last resurrection. Tinukoy ko kanina ang two kinds of resurrection, the first and the second one. Ang tinutukoy dito hanggang dun sa second one, the last resurrection. Sila ay nasa Hades. Hindi sila aalisin doon. Completely separate from place of the righteous. Kagaya ng binanggit kanina, sabi ng Luke 16:26, and besides all this between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. So hindi po pwede, may malaking bangin na nakapagitan. So nasa Hades ang mga unrighteous. Those in Hades cannot reach the earth. Take note. Sabi ng Luke 16:27, then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. Nakikiusap yung mayaman na isugo ni Abraham si Lazaro para sa kanyang tahanan, sa kanyang 5 kapatid. Dahil siya mismo hindi po pwedeng umalis sa Hades at bumalik sa loob ng kanyang tahanan. Andyan pa ho ba tayo? Kaya yung ibang nagsasabi na pilosopo na, huwag kayong maniwala sa langit at impyerno. Huwag kayong mag-alala pag ako'y namatay at totoong may impyerno, babalikan ko kayo at sasabihin ko. Hindi na pwede yun. Kasi hindi ka na pwedeng umalis doon. Hindi ka na makababalik sa bahay mo. Andyan pa ho ba tayo? Kaya, yun? Hanggang sa last resurrection. Before sa final judgment. Place of the unrighteous dead until the last resurrection, righteous cannot be held in Hades and Christ did not remain in Hades. So ang mga matutuwid, hindi pwedeng i-held sa Hades or i-hold at maging ang Panginoong Kristo ay wala sa Hades. Acts 2:27, for you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. Natatandaan niyo yung Matthew chapter 27, beginning verse 54, if I'm not mistaken. Nung si Jesus ay mabuhay na maguli. Literally, nakita ng mga bantay libingan na naugaan lahat ng nicho at maraming nabuhay. Natatandaan niyo yun? Natatandaan niyo yung tanong ng mga taong pilosopo nung araw na sinagot ng First Peter? Yung mga tao na matay sa Old Testament, nasaan sila? Tama si Job. God will not allow, ang Book of Psalms, God will not allow my body to see corruption in Hades kasi alam niya na iaalis siya ng Diyos doon. Natatandaan niyo si Jesus nung siya'y namatay, ang sabi rin, hindi naman siya nasa libingan Nanaog siya doon sa libingan ng mga tao. Actually, ang sabi ng ilang pag-aaral doon, yun mismong lugar na yun, na pinuntahan ni Jesus, ay lugar kung saan naroon din ang mga namatay na kumilala sa Panginoon. Isinama niya yun nang siya mag-resurrect. Inalis niya doon. Isinama niya yun, inalis niya doon. Tama ito Acts 2:27 For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. Place of the unrighteous dead until the last resurrection, Hades gives up its dead before the judgment. So si Hades na punong-puno ng mga unrighteous people, na mga taong namatay na hindi kumilala sa Diyos,
Ang Hades na yan, ang lahat ng patay sa kanya, before the judgment, i-give up niyan lahat yan. Ibibigay niyan lahat yan sa Panginoong Jesucristo. Revelation 20:13, New King James Version, the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades, take note the word, death and Hades delivered up the dead who were in them. Pareho sila, lahat ng nasa kanila. Yung death and Hades, lahat ng patay na nasa kanila, I delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his works. So sila ay hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Revelation 20, verse 13. So, until the last resurrection, death and Hades to be judged and thrown into Gehenna. Ito na po yung pangalawang kamatayan, the final judgment. Ang sabi ng Revelation 20 verse 14, matapos i-give up, sabi ng verse 13, ang kamatayan, ang lahat ng patay sa death and Hades. Pagdating ng verse 14, then death and Hades were cast. Take note the word. Matapos silang i-judge, death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And this is the final death, the final judgment. Yung kamatayan at yung Hades, ibinulid doon sa lawang asupre, which is the second death. Sa ibang word na ginamit ay Gehenna, the second death. Tanong, kung yung death and Hades ay i-give up doon sa Gehenna, sa pangalawang kamatayan, at yun ang final judgment ng Diyos, wala nang alisan yun. Who are in Hades ngayon? Sino-sino ba yung naroroon sa Hades? Number one, the unrepentant cities waiting for judgment. Matthew 11:23, the unrepentant cities. And you, Capernaum, who are exalted to heaven, will be brought down to Hades. For if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. Nagalit ang Diyos sa lugar ng Capernaum. Who are exalted to heaven will be brought down to Hades. For if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. Nakakilabot po yung Matthew 11:23. Ang bawat lugar ho pala na hindi kinilala si Kristo, ang Diyos mismo nagsasabi na ibabagsak ka sa Hades. Lahat ng lugar na hindi kumilala kay Kristo, lahat ng syudad na hindi kumilala kay Jesus, ibubulid doon sa Hades. Lahat. Capernaum ho mismo to. Dahil hindi siya kinilala dito. Sabi niya, baka yung ginawa ko sa iyo, ginawa ko sa Sodom, na ginuno niya sa asupre ng apoy. Baka nagsisipe Sodom Baka in paraphrase, baka may nangyari pa kay Sodom. Baka nga may nagbago pa. Mas malala ka pa pala. Parang sinasabi ng Panginoon Jesus na, mas malala ka pala kaysa kay Sodom. Nakuha niyo po yung logic. Sino ang nasa Hades na ibubulid sa Gehenna, sa lake of fire, sa pangalawang kamatayan, which is the final judgment? Lahat ng unrepentant cities. Lahat ng bansa, bayan na hindi kumilala sa Diyos. Pangalawa, the unrighteous. Luke 16:23. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Sino ho yun nasa Hades? Yung mayaman, the unrighteous. Hindi nabuhay na maayos habang naririto sa lupa. Napunta sa lugar ng Hades. All unbelievers, number 3, lahat ng mga hindi nanalig at nanampalataya. He who believes in Him is not condemned. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3, verse 18. Siyang hindi nanalig sa Kanya ay hinatulan na. Sapagat ang sino mang hindi nanalig ay nahatulan na. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Sapagat hindi siya nanalig sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya pag ang isang tao hindi nanalig sa Diyos at hindi talaga kumilala, mismong ang pupuntahan niya ay ang Hades. Ang John 3:18, diyan binanggit ang verse 16. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sasampalataya, hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi para parusahan ito, sabi ng verse 17, kundi para iligtas ito sa pamamagitan niya. Yun ang sumunod, verse 18.
Kapag ang isang tao, bagamat si Kristo ay ibinigay para hindi parusahan ng mundo upang ang sino mang manalig sa Kanya ay maligtas, pero pag ang isang tao ay hindi kumilala sa Panginoon, hindi maliligtas. Automatic po yun. This is the reality. Na-imagine nyo ho ba yun? Yung isang tao palang mamamatay na hindi talaga kikilala kay Kristo. Kaya ho ako, pag ako'y magpe-pray ho sa may sakit, ang pinakamahalaga hong bahagi, hindi naman yung kanyang sakit, maipag-pray ka agad eh. Kailangan muna talagang tumanggap sa kay Jesus. Dahil kahit gumaling siya, kung di siya tumanggap kay Jesus, baliwala. Eh kahit mamatay naman siya, kung tumanggap siya kay Jesus, okay lang. Kasi hindi impyerno punta. Kaya tayo, after tayo sa kaluluwa ng tao, hindi tayo after lang dun sa magpe-pray lang, hindi tayo magpapatanggap, pagpe-pray natin may sakit at karamdaman, bakit lagi may sharing tayo ng Word of God? Hindi tayo minsan maintindihan ng iba. Ang akala nila, after lang ng Diyos sa pagpapagaling. Ang Diyos higit sa lahat ay after sa kaluluwa ng tao. Mapalad tayo na born again tayong lahat. Glory be to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit siguro tayo ay ano man ang mangyari sa buhay na ito, malungkot nga lang eh. Pag November 1, marami ho ako nakikita, ang selebrasyon ho nila, inuman talaga eh. Magkakapamilya, inuman talaga. Wala naman talagang pag-aalaala na ano eh. Ang katwiran nga nila, noon lang tayo magkita-kita eh. Hindi na-imagine na isang araw ako'y mamamatay din eh. Hindi man lang naisip yun eh. Isang araw ako'y mamamatay din. Kapag kaya ako'y namatay, ano kaya magiging buhay ko? Kaya akala nung iba talaga, pag namatay ka, tapos na eh. Imulat natin sila sa katotohanan. Pag namatay ka, pasimula pa lang ng bagong buhay. Kaya, huwag natin gawing biru-biruan. Kahit tayo umati ng church, kundi naman totoo pagiging Kristiyano natin, baka impyerno pa rin ang bagsak natin. Laging binabanggit ni Brother Eddie yun. Kaya ho, ito iniremind sa atin, glorious church, ang pangarap natin, lahat tayo makarating sa langit. Lahat tayo makasama sa rapture of the church. Dahil pinakamahirap ang mapunta ng impyerno. Lahat ng hirap mararanasan mo. Hindi mo kayang ipaliwanag ang hirap na meron doon. Kahit ang Bible scholar nahihirapang i-explain kung anong hirap meron sa impyerno. Eh ngayon pa lang sa mundong ito, hindi mo na ma-imagine ang hirap na naranasan ng mundong ito eh. Imagine niyo kung kailan magki-Christmas season at saka tayo binahampas ng matitinding bagyo. Sabi ng Pag-asa, walang ganong ulan, malakas daw ang hangin. Magulat ka, ang baha, kutakot-takot ko sa iba't ibang lugar. Ang mga kababayan natin, bagamat ini-encourage natin sa bangon ng Pilipinas na yung resiliency talaga namang malakas sa Pilipino, bumabangon din. Pero na-imagine nyo ba? Yung magki-Christmas ka na lang, ang bahay mo, lumubog, lahat ng ari-arian mo nawala. Lahat ng pinaghirapan mo nawala. Tapos babangon ka uli. Tama si Senator Joel eh. Band-aid system lang tayo eh. No? Ibig sabihin, ang alam lang natin solusyon eh, band-aid solution. Takip-takip lang. Hindi natin maugat lahat-lahat. Eh tama naman ho talaga. Pero mas tama ang sinasabi natin spiritual director dahil ito'y bahagi ng sumpa sa isang bansang ayaw kilalanin ng Diyos. Imagine that, ano? October pa lang ho ngayon. May November and December pa. Natatandaan nyo ho, may isang anniversary tayo, hindi tayo nakapag-anniversary sa Luneta. Hindi natin kaya mag-anniversary during the time dahil lubog ang ating mga kababayan sa baha. At ang tanong nila noong time na yon, paano ba kami magsa-celebrate ng Christmas? Tapos tayo magpapalakpakan sa Luneta. Kaya inihinto natin ang anibersaryo nun. Hindi tayo tumungo ng Luneta. Kasi hindi natin kaya yon. Na habang tayo nagsa-celebrate, ang ating kababayan nagtatanong, paano kami magsa-celebrate ng Christmas? May Diyos nga ba? Mahirap po.
Dahil hindi kilala ang Diyos. Tayo mapalad, kahit anong sakit at karamdaman ang harapin natin, kahit anong challenge ng buhay, dahil alam mong may Diyos ka, kaya mong tumayo eh. Kaya mong lumaban. Amen? Mas malakas ang palakpak sa ating pong Diyos sa buhay. Tumayo po tayong lahat. Mapalad tayong mga tunay na mananampalataya. Bagamat ang kamatayan ay tunay, pero tunay din po ang pangako ng Diyos. Ako nga ho, pagka ini-imagine ko, bagamat I'm not praying for that, pag ini-imagine ko, pag darating yung time, nakukuhanin ka ng Lord, ang tanging mo lang pala talagang magagawa ay i-let go ang will ng Lord pagdating ng panahong iyon. Lahat ng pwede mo pang hinayangan sa mundong ito, lahat ng niyayakap mo, iiwanan mo talaga. Wala kang dadalhin kahit ano. Wala kang dadalhin. Pera, kayamanan, bahay, lupa, lahat eh. Iiwanan mo talaga lahat. So much blessed ang Kristyanismo, lalo na tayo kasi kilala natin ang Lord. At kung meron tayong mga mahal sa buhay na nauna, mamimit din ho natin sila. Makakasama din ho natin sila. We have so many pastors na nauna na rin. May mga anak ng pastor mismo na nauna na rin. Mahirap minsan tanggapin, pero lahat ng iyon ay bahagi ng challenge ng ating buhay pananampalataya. Sakim ba ang Diyos? Sadista ba ang Lord? Hindi po. In short nga po talaga naman ang gusto ko natin, ma-meet natin ang Lord Kasi nakakapagod ho ang mundong ito. But of course, gusto ng Diyos na ang purpose ng ating buhay, ma-serve natin dito sa lupa. Kaya nga sabi ni Jesus, Father, sabi niya sa John 17, verse 15 and 16, my prayer for them is not to take them out of this world, but to protect them from the evil one. They are not of this world as I am not of it. But ang prayer ko, protect them from the evil one. Hindi ho nag-pray si Jesus na umuwi na tayong lahat sa langit. No, amen? Sadista ho ba ang Diyos? Hindi ho. Just ask God. Present your request to God. Kayang i-add ng Lord ang buhay mo. Hindi sadista ang Diyos. Ang sabi niya, Father, my prayer for them is not to take them out of this world, but to protect them from the evil one. Hindi ho sadista ang Diyos. May pangangailangan ho kayo, may himala, may prayer na i-add ng Lord ang inyong buhay. Church, I tell you, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Exodus 23 verse 26, God will fulfill the number of your days. He will fulfill the lifespan of your life. He is faithful. He is just. He is loyal. Just bow your head, please, and close your eyes. Oh, shakarakaya barabakandarakaya barabakanda. Shakarakaya barabakande. Shakarakaya barabakandarakaya. Shakaya kaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakaya ya barabakandarakaya barabakande. Shakaya barabakande. Shakaya barabakandarakaya. Shakaya kaya barabakandarakaya barabakandarakaya barabakande. Oh, sarara barabara shukaya yo shakaya barashikara kaya barabakande. Shakaya baya shakaya shukara baya shakara sendere kaya barakaya shakara kaya. Shakaya shukara sendere sendere. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, shakarakaya barabakanarakaya. God said, if you worship me, I will bless your water and your bread.
I will take away sicknesses among you, and I will fulfill the number of your days. I will give you a full lifespan in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Shakaya Yabarabakande. Shakaya Yabarabakandara Barabakandara. Shakaya Yabarabakandara Barabakandara. Oh, I will give you a full lifespan. This is the promise of God. This is the promise of God. I will give you a full lifespan, church. I will fulfill the number of your days. I will fulfill the number of your days. Oh, Shakaya Barabakandara Barabakandara. Father God, I destroy and we destroy all the works and plans of the devil. We dismantle all the works and plans of the devil. In the name of Jesus. Even the spirit of untimely death. Even the spirit of untimely death. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We approach you. We approach you. We command you. We dismantle you. Go, 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 go and live right now. Go and live right now in the body of God's people. You have no power, you have no authority. Satan, take up your hand. 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 In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Sakaya Yabarabakandarakaya. Sakaya Yabarabakandarakaya. Shakaya Yabarabakandara. Sakaya Yabarabakandara. Sakaya Yabarabakandara Barabakande. Sakaya Yabarabakande. Oh, Sakaya Yabarabakandara Barabakandara. Sakaya Barabakandara Barabakandara Barabakandara. Ikaw, espiritu ng maagang kamatayan. Ikaw, espiritu ng sakit at karamdaman. Ikaw, espiritu na nagbibigay ng mahirap sa mga anak ng Diyos, sa katawang lupa ng mga anak ng Diyos. We command you, get out, get out, get out, get out, in the name of Jesus. Oh, live God's people, Satan. Live God's people, Satan. You have the power and authority. You have the power and authority. Oh, Sakaya Yabarabakandara. Sakaya Barabakandara. Sakaya Yabarabakandara Barabakandara. Sakaya Yabarabakandara Barabakandara. Yes, oh Jesus, yes, oh Jesus, yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ko po alam, oh Diyos, kung ba't ito ang mensaheng nilagay mo sa puso ng iyong lingkod. But I know and I believe you have a purpose. You have a purpose. Kung may plano man ng kaaway, kung meron mang gustong gawin ng demonyo sa JIL Church Bulacan, sa kanyang mga anak, kung meron mang ginagawa ang kaaway, ngayon pa lamang oras na ito, we destroy you in Jesus' name. 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 We dismantle all your cohorts, Satan. All your evil spirits, we dismantle right now in the name of Jesus against the body of Christ, against God's people, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, Shakaya Yabarabakandara Kaya Barabakande. Shakaya Barabakandara Kaya Barabakandara Kaya. Shakaya Barakiyo Sukura Sukaya Sukaya Sukura Kaya. Shukra, shukra, shandra, kaya, barabakandara, kaya. Lord, we apply the blood of Jesus upon your people. The covering power of the blood of Jesus be upon your people right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. And let your angels, oh God, let your ministering angels, oh God, surrounds and encamp around your people right now in the name of Jesus, together with our loved ones, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And we speak and we decree life and prosperity. We decree life and prosperity. We decree life and prosperity in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We decree life and prosperity, oh God, in the name of Jesus.
In the name of Jesus, we decree life and prosperity, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Even good health, Lord. Even satisfied life. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, church. This is the time to open your mouth. Open your mouth. And profess your faith of profession. Yes, ano man ang nilalagay ng Diyos sa inyong isip at sa inyong puso. Declare. Mahalaga ho ang inyong declaration ngayong oras na ito. Just speak blessings. Just speak positive things. Ano man ang gusto niyo mangyari sa inyong buhay. Yes, right now, open your mouth. Just say it. Just say it. Just speak out. Yes. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Shakaya Barabakande. I sense in my spirit the devil is like a roaring lion seeking one whom he may devour. But 2,000 years ago, wala na ho siyang magagawa sa ating buhay. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakande. Shakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Come on, open your mouth, open your mouth. Yes, yes. Just say and declare positive things. Speak out right now, church. Speak your faith right now in the name of Jesus. Yes, Shakarakaya Barabakandaraka. Speak positive things. Speak new things right now in the name of Jesus. Oh, Shakarakaya Barabakandaraka. Let the profession of our mouth be glorified. Be glorified in the name of Jesus. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Yes, just speak right now. Just declare the very words of the Lord, the promises of God. Just speak, just declare the promises of God. Just declare the promises of God. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Shakaya Barabakandarakaya. Shakaya Barabakandarakaya. Oh, Shakarakaya. Hallelujah. We speak life, Lord. We speak life. We speak life. Oh, Shakaya Barabakandarakaya. Oh, we will not die, but we will live, Lord. We will live, oh God, according to your promises, oh God. According to your promises, Lord. Oh, Shakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Shakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Shakaya Barabakandarakaya. Oh, yes, oh Jesus. Yes, oh Lord. Yes, oh Jesus. Shakarakaya. Oh, Sharabarabakandarakkaya, Barabakandarakkaya. Yes, oh Lord. Yes, oh Jesus. Yes, oh Jesus. Yes, oh Jesus. Yes. Maging kayo po na nakasubaybay sa YouTube channel ng JIL Church Bulacan, Bulacan. I speak life and prosperity upon your life. I speak good health. And no works, no plans of the enemy can ever prevail against you, even the spirit of untimely death. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At kung meron ho sa ating kalagitnaan ho nakasubaybay sa ating YouTube channel na hindi pa ho totohan ang mayroong personal na relasyon sa Diyos, ito ho ang pagkakataon na minsan pa ho nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Habang tayo pong lahat ay nakayuko at nakapikit at nakataas ang ating kanang kamay, maaari ho bang sumunod lang sa maikling panalangin ng sino man sa atin na wala pang totohan ng personal na relasyon sa Diyos at sabihin po natin lahat, Amang Diyos na banal, sa oras po na ito, ako po'y dumudulog at lumalapit sa iyo. Inaamin ko po ang lahat ng aking kasalanan magmula pa po sa aking pagkabata hanggang kasalukuyan. Patawarin mo po ako. Linisin ng iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Narito ang aking buhay. Pagharian mong tunay. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang anuman ang mangyari sa aking buhay, ako'y may katiyakan ng aking kaligtasan. Salamat po, Panginoon Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa oras na ito. To you be all glory, power, and majesty, O God. In Jesus' mighty name, this we pray, Lord.
Amen. Amen. Sige po, malakas pong palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah.